Sino ba si Jermike? The Packing King before maging CEO ng Jermike Packaging. Okay. Isa akong anak ng isang ex-convict. Okay, my father is nakulong siya for how many years? Is almost 10 years. So, ang naging buhay namin talaga nung bata ako. So, dahil wala siyang maayos sa trabaho, it's more on, so hindi naman siya sobrang illegal, but in a good, para siyang asong salongga ng lugar namin eh. So, tumutulong siya, pero in gambling, So, nung bata ko, nakikita ko yung sitwasyon ng buhay namin. Sabi ko, gusto ko bang maging ganito din ako someday? Kasi hindi ito yung tunay na laro ng trabaho eh. Na di mo alam, anytime pwede kang mahuli, pwede kang magkaroon ng So, habang tumatagal, madami mga pupuntang bisita sa amin, mga yung pala, mga maglalaro ng ng gambling. Kakala ko kasi pagkakaalam ko nung maliit ako, sabi sa akin ng tatay ko, galing siya ng Dubai, OFW, gano'n. So, mga kasama ko lang sa trabaho yan, hindi ko alam, mga kakosa niya na pala yun. So, lumaki ako sa buhay na ganong sitwasyon, talagang streetwise talaga. Pero habang tumatagal, nalililang yung isip ko na, sabi ko, ano ba to? Ba't ganito yung buhay? Sabi ko, hindi ata ito yung normal talaga na Hanggang sa one time yun, nagkahulihan sa bahay namin. Tapos, pati yung mama ko nadamay. Pero that time, nakalaya na tatay ko noon. So, nakulong na siya eh. So, pagkalaya niya, yun ang naging buhay niya. Wala siyang normal na trabaho. Umasa na lang siya talaga sa illegal. Pero, tama din pala, ang Diyos ay binibigyan ka ng challenge. Kasi kung hindi naging ganun ang buhay ko, hindi mabubuksan ang isip ko na magporsige pa eh. Yes. Kasi magiging kampante ako noon eh. Isipin ko noon, kung anak mayaman ako talagang wala na, aasa na lang siguro ako. Kasi alam ko may buwan-buwan akong allowance, ba't ba ako magsisikap? Iniisip ko na wala talaga akong ibang walang tutulong sa amin, kundi sarili ko lang, mga magulang ko, ganyan din. Doon ako nag-start na mabuksan ang isipan ko na ano bang talaga nagpapayaman sa tao? Mag-abroad ba o magnegosyo? O mangamuhan ka sa malaking kumpanya? So, pinag-isipan ko siya hanggang sa, yun na. Oo. Nagalit ka ba sa tatay mo noon? Nung mga time na yun? Siyempre, kasi ibang tatay kapag ka yung, alam mo yung pag sinasabitan ka ng medal, kasi nung high school ako, kahit pa paano, elementary, medyo nagkakaroon ako ng mga medal. Mga awards. Kahit ganun ako, na alam kong talagang para kaming mga tatay ko parang hoodlum sa lugar namin. Ako talaga, maano ako sa aral. Pero school bukol din ako noon. Pero point lang, pag pumupunta yung mga magulang, may nagkakwentuhan, uy, anong trabaho ng tatay mo? Sila tatay nila nasa abroad, pinadadalan daw sila ng tsokolate, mga ganyan. Ikaw, anong trabaho ng tatay mo? Hindi ko masabi. Ang tagal kong tinago yan. Ngayon ko lang nga nilabas sa media na ganyan ang tatay ko eh. Kasi syempre, ano man naisipin nila, may resulta na ako. Hindi na nila ako husgahan. Kasi kung una, sinabi ko yan, ang tingin ng tao sa akin, baka alam mo na, ma-discriminate agad ako. So, grabe. Kaya ang sinasabi ko lang, driver ng taxi. Siyempre, alam mo naman, baga, ang tingin, siyempre, alam mo naman ang tingin sa community pag eh. Pero, ang alam na talagang ang tunay na ugali ng tatay ko, napakabait niya, napakamatulungin sa kapwa niya. Walang niloko yan. So, sinabi mo kanina, parang yung nangyari sa buhay mo, yun yung naging daan para marating mo yung pagiging founder and CEO ng Jermike. Yeah. Malaking tulong ba yun sa tingin mo? Oo, malaking tulong kasi siyempre, na-inspired ako ng gusto na, yun nga, ganito na lang ba kami? Ayoko na ng, eto na ba, ako na ba magtutuloy ng gambling sa lugar namin? Sa iba kasi tatama rin, no? Tawag nga sa akin doon, anak ako ng gambling lord eh. Talagang parang may mga kiniklaim na talaga na gano'n eh. Sobrang hirap. Di mo talaga masasabing yun yung papangarapin mong maging paglaki mo. Dito na, nung nag-aral ako, natapos ko yung seaman, iba pala yung realidad ng buhay. Kasi akala ko, dahil kala ko may backer ako, kasi kapitan yung tito ko eh. Yun na, parang, nasa na yung backer? Sabi ko, parang, tito ko sa Japan siya ng kapitan. So, hindi siya connected sa Pilipinas. So, hindi niya kayang mahilot yung mga kumpanya. Ang nangyari, nag-apply talaga ako na solo lang. Ang nangyari nun, parang punta ako dito, punta ako dyan. Hirap pala, no? Yung papel ko mula baba, hanggang dito pa ako, pang 50. Tapos hanggang nagbabayad pa ako ng 30,000 para lang makasampa ako.
Isang beses na-scam ako, pangalawa na-scam na naman, pangatlo na-scam na naman. Sabi ko, Grabe. wala. Sabi ko nung time na yon, ay, wag na ako magsiman. Mag-ano na lang ako, magtrabaho na lang muna ako dito sa Pilipinas. So doon ako nag-start magtrabaho ng mag-supermarket muna. Parang after mo palang makagraduate, akala mo matutupad na yung pangarap mo, no? Oo. Pero ang hirap pala. Oo, kasi tingin sa akin ng mga kapitbahay ko, pamilya namin, na siman yan, malaki sa sahurin yan pagdating ng panahon. Tapos, ilang years ka nang graduate. Oo. Until now, di ko pa rin nakakasampa ng barko. Tapos, anong nangyari, nagtrabaho ako sa supermarket. Hindi ko naman sa nilalang Oo. Pero, ang layo na expectation nila sa akin na mapupunta ako sa ganung buhay. Oo, tsaka expectation ng tita mo na pinag-aral Oo, ka. lahat. Pati magulang ko, ganun. So, para silang nag-down talaga. Oo. Tapos yun na, nabarkada na ako. Kasi kahit nagtatrabaho ko, okay. parang na-depress ako nun eh. Kasi, sabi ko, ito na lang ba? Oo. Yun. Ginawa mo naman yung best mo para makagraduate, tapos ganun yung nangyari. Ngayon, the rest is history. The rest is history na, no? Yun,